una sa lahat. Kalsada sa Maynila, ginawang battleground ng riot. May bitbit pang pamalo ang mga kabataan at sa gitna ng kalsada sila naghabulan at nagbatuhan. Naabala tuloy ang mga motorista. Ang iba pang detalye sa rambulang yan, abangan! Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Bantay bagyo, bagyong Krising, posible pang lumakas at maglandfall bukas sa Cagayan. Bagong ebidensya, iba pang sakong may lamang ribs daw ng tao na recover sa Taal Lake. Bigla pang pumutok kanina ang Bulkan Taal sa gitna ng paghahanap sa mga missing sabongero. At buwisit na buwis, 20% tax sa interest income inalmahan ng publiko. Ano bang epekto nito sa ipon mo sa mga bangko? Nagbabadyang tumama sa Hilagang Luzon ang bagyong Krising. Mabuti na ang handa mga kapatid. Alamin natin ang latest tungkol sa bagyo live mula sa TV5 Media Center. Nauna sa balita si News 5 resident meteorologist Alvin Pura. Alvin, una sa lahat, nasa na ang bagyo at saan to tatama? Yes, Bok, yung ating binabantayang bagyong Krising ay nandito sa eastern section ng Aurora. Ito po ay nasa pinakamalapit na istasyon ng Pag-asa dito sa may Bira, Catanduanes na around 335 kilometers. Yan po ang latest location po dyan ng Pag-asa. Ito po ay nasa tropical depression category pa din na may taglay na lakas na hangin na umabot sa 55 kilometers per hour at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 70 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa north-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Dahil sa bahagyang bumilis, inaasahan na rin natin to na mas maagang posibleng maglandfall bukas. Nung kanina umaga, around gabi pa, inaasahan maglandfall. Pero dahil nga mas mabilis ngayon, possible po na bukas ng hapon hanggang early evening. Yan po ay pinakamalapit dito sa may hilagang bahagi ng Northern Luzon, dyan po sa may area ng Cagayan. Again, meron po tayong tinatawag na area of uncertainty. Meron po yung area of uncertainty dito, so pwede po yung mas mataas ng bahagya or mas mababa ng bahagya. At habang binabaybay po niyan, itong East Philippine Sea, meron din ang pagkakataong pang lumakas pa at maging tropical storm within today hanggang mamayang early morning at possible pa rin niyang umabot sa hanggang severe tropical storm if ever malapit na po yan or habang binabaybay niya itong hilagang bahagi ng Luzon. Yes, Bok? Bok, ang pinaka-importante tanong, gaano karaming ulan ang dala nito? Ito pong ating bagyong Krising ay meron tayong inaasahang intense hanggang torrential rains dito sa medyo mga areas na pupuntahan nito. Ito yung direct effect ng posibleng daanan ng bagyong Krising. Yan po ay dito sa mga areas ng Isabela, kasama po dyan ang Cagayan, yung dadaanan nito. At ngayon nga, meron din po yung paghila ng habagat na nagdadala ng mga intense hanggang torrential rains dito po sa Occidental Mindoro at Antique. Yung ganyang klaseng pagulan, ang lagpas 200 mm na pagulan, sure na po yan na nagdadala po ng widespread ng mga pagbaha, umalawak ang pagbaha. Kaya mag-ingat po tayo sa mga epekto niyan. Maliban dyan, meron din tayong mga inaasahang heavy to intense rains dito po sa natitirang bahagi ng Mimaropa. Kasama na po dyan ng Western Visayas, maging dito sa Bicol Region. Yung panlabas na kaulapan nitong bagyong si Krising, nagdadala rin po ng malalakas o torrential rains dito sa may areas ng Bira, Catanduanes. Habang lumilipat po ang bagyong Krising o lumalapit dito sa Northern Luzon, magsishift naman yung ating mga pagulan dito sa mga areas ng Ilocos Region, kasama po dyan ng La Union at Pangasinan, maging dito sa Zambales, Bataan, kasama po dyan ng Cavite, Batangas, at ito pong areas ng Mimaropa. Yan po ay sa darating na Friday hanggang Sabado. Pero again yung mga areas po na hindi nakakaranas ng malalakas na pagulan, maula po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas, possible po yung mga scattered at kalat-kalat na pagulan dyan. Nag-extend pa yan dito sa hilagang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Meron din tayong mga moderate hanggang minsan heavy rains dito po sa Metro Manila. Mas ramdam po natin yan bukas hanggang sa darating na Sabado. Habang lumalakas, ito po bagyong Krising at lumalapit dito sa ating landmass. Kaya mga kapatid, maiging tingnan nyo yung mga hazard map doon sa Project NOAA website para makita nyo kung kayo ay delikado o hindi. Yan po ang ulat ni Alvin Pura mula sa TV5 Media Center. Naghanda ng mga lokal na pamahalaan sa paparating na bagyo sa Cagayan Province kung saan posibleng maglandfall ang bagyong Krising. Nakaleto na po ang mga ospital. Sa Catanduanes naman, nakahanda ng ipamamahagi mga food packs at mga relief goods. May libreng wifi service din para sa suporta sa komunikasyon. Samantala, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na tutukan ng paghahanda. Naka-red alert status naman ang NDRRMC. Nakabukas na rin ang isang Virtual Emergency Operations Center. Nagko-conduct na rin sila ng pre-disaster risk assessment
At nag-activate na rin po yung Virtual Emergency Operations Center noong pa pong July 16, 2025. At patuloy pa rin po ang pagmomonitor at pagbibigay po ng mga advisories sa mga stakeholders sa ating mga kababayan. Nadagdagan pa ang mga sako na na-recover sa Taal Lake ugnay sa paghahanap sa mga missing sabongero. At live mula sa Laurel, Batangas, ang una sa balita si Ian Suyo. Ian, ilang sako na nakuha ngayong araw mula dyan sa Taal Lake? Ed, 4 na sako nga ang na-recover ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard kanina sa sinagawa nilang pagsisid dito sa Taal Lake. Ito na nga yung ikapitong araw ng retrieval operation na isinasagawa nila dito sa Lawa. Pag alas 3 ng hapon noong iangat dito sa Pangpang ng mga tauhan ng PCG at ng tauhan na rin ng SOCO yung 4 na sako na nakita natin na kulay puti at kulay asul na posible umanong naglalaman ng ebidensya na makatutulong sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Mula dyan sa Taal Lake, saan daw dadali ng mga nakuhang sako? Bok, ayon nga sa paliwanag ng PCG, una munang dadalhin yung mga nakuhang sako doon sa forensic unit ng Batangas PNP, saka ito dadalhin naman sa forensic group sa Camp Cramena para i-examine at kung maaari i-extract para makakuha ng posibleng DNA kung sakali nga na may mga buto na mamataan doon. Okay, pero yung mga nakuhang buto ba, ilan dyan ang kumpirmadong buto ng tao? Okay, Bok, doon sa 4 na sako na nakuha kanina, 2 daw doon ay sandbag. Samantalang 2 naman doon ay naglalaman ng buto ng tao. Kinumpirma mismo yan ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla at anya nga, buto daw ito na part daw ito ng rib o tadyang ng tao. So may nahanap na tayo human remains ulit. This time, in the specific area. In the quadrant, kasi ano yan dinivide by quadrant yan yung area. In the specific quadrant, pointed out to us as a site where people were being disposed of. Ngayon po sir, human remains. Ribs na. Yung tadyang na. Yung ribs ng tao nakita. Ulat ni Ian Suyo live mula sa Laurel, Batangas. Susunod, Office of Vice President, umalma sa pangetsepwera umano ng administrasyon. Ano naman kaya ang sagot ng palasyo? At inaalma ang 20% tax sa kinikitang interes ng mga deposito sa bangko ating himayin. Diyan lamang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Sinagot ng Malacanang ang pahayag ng opisina ng Vice Presidente na tila inetsepwera sila ng administrasyon lalo na po sa usapin ng budget. At live mula sa TV5 Media Center, nauna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Halili. Mase, anong sagot ng palasyo sa inaing ng OVP? Bok, malinaw ang sinabi ng Malacanang, bukas daw si Pangulong Bongbong Marcos na pakinggan ang mga suhestyon ni Vice President Sara Duterte basta ito ay makabuluhan. Yan ang sagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos ng banggitin ng tagapagsalita ng Vice Presidente na disservice o hindi makabubuti sa ating bansa yung pagiging out of the loop ni Vice President Sara Duterte at kung hindi raw pagbibigyan yung budget na hinihiling nila. Ang sabi nga ni Jose Castro, bukas naman ang Malacanang, napakinggan ang sinasabi ni VP Sara pero ang problema, mismong si VP Sara daw ang ayaw tumulong. Matatandaan pa nga raw na minsang binanggit ni VP Sara na meron siyang alam na formula kung paano mapapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Pero hindi raw niya ito i-share sa administrasyon dahil ayaw niyang tumulong. Patungkol naman sa budget, sinabi ni Jose Castro na base doon sa inilatag ng Department of Budget and Management na budget para sa Office of the Vice President para sa susunod na taon, mas mataas daw ito kumpara doon sa kasalukuyang budget ng OVP. Ngayon, depende na daw sa Vice Presidente kung paano ito didepensahan sa Kamara. Narito ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Nagkataon lamang po na hindi niya po ito na ipagtanggol
ng maayos sa House of Representatives. So kung ano man po ang naging desisyon ng House of Representatives ng Congress ay hindi na po ito saklaw ng Pangulo. Mas mabuti po siguro kung mas nais niya po na mas malaking budget bilang katulad ng isang estudyante, kung meron kayong thesis na gusto idepensa po niyo na maayos para po kayo mapagbigyan. Bok, ibang issue naman, ayon kay Executive Secretary Bersamin, pwedeng maaresto si Senator Bato de la Rosa kung maglabas ng arrest warrant ang ICC. May update ba ang palasyo dyan? Tinanong natin yan kanina sa Palace Press Briefing, Bok, pero ang sagot siya ni Undersecretary Claire Castro, so far, wala pa silang natatanggap na anumang formal o official communications na meron ng warrant of arrest laban doon sa ilang mga nakasabwat umano ni former President Rodrigo Duterte tungkol nga dito sa violation of human rights. Maliban dyan, wala nang naibigay na iba pang detalye ang Malacanang. Although matatandaan natin na mismong ang senador, si Senador Bato de la Rosa, minsan niya nang nasabi na mukhang diversionary tactics ang ginagawang mga paglalabas ng pahayag na ito ng administrasyon para matabunan yung usapin tungkol sa di umano ay pagkakasangkot ni First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ng isang negosyante. Okay, Bok, update naman tayo sa pagbisita ng Pangulo sa Amerika next week. At ano raw dahilan kung bakit hindi kasama ang First Lady? Bukas, magkakaroon ng pre-departure briefing ang Department of Foreign Affairs para ilahad sa mga kapatid natin sa media kung ano-ano nga ba yung magiging agenda ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa unang beses na pagharap niya kay US President Donald Trump pagbisita niya sa Washington. Patungkol doon sa dahilan kung bakit hindi makakasama si First Lady Liza Araneta Marcos sa biyaheng ito, wala pang ibinibigay na dahilan dyan ang Malacanang. Ang malinaw, sinabi ng Malacanang na lumabas doon sa report na ibinigay sa kanila ng Department of Foreign Affairs, katuwang yung Philippine Consulate sa Los Angeles na mukhang daw mali yung ipinost na police report sa social media patungkol doon sa sinasabing kaugnayan o pagkakasabwat kay FL sa pagkamatay ni Paulo Tantongco, yung negosyante. Ang sabi nga daw ng Philippine Consulate sa LA, yung mga termino daw na ginamit doon hindi naman kadalasang ginagamit ng mga standard term ng Beverly Hills Police Department. So malabo raw na totoo yun. Bok? Ulat ni Maricel Halili live mula sa TV5 Media Center. Marami nabibwisit sa 20% uniform tax na pinataw sa kinikitang interes ng mga may ipon sa bangko. Ano bang epekto niyan sa karaniwang tao? Nauna sa balitang yan si Regina Lay, ang Business and Economy Editor ng One News. Reg, ito ba'y bago o lumang buwis? Ano ba talagang nagbago sa pulisiya? Well, unang-una, pasensya na sa background ko, nasa hospital tayo for check-up. Pero tama ka, so hindi siya bago. Yun yung may mga misconception, marami din tayo nakikita mga misconceptions online. No? May tatlo lang, una sa lahat na dapat kong klaruhin, which is number one, hindi siya bagong tax. Right? Ang pinakamalaking pagbabago lang ng nitong tinatawag nilang SIMEPA law is tinatax na talaga ngayon ang mga long-term deposits. Ang ibig sabihin long-term, yung mga may maturity upwards of 5 years. So dati, pag meron kang deposits or meron kang investments na short-term, less than 3 years, tinatax ka na talaga ng 20%. Baka hindi lang napapansin. Pero ngayon, standardized na yun ng DOF. So lahat ng investments, kahit na short-term, long-term, tinatax na ng 20%. Yun yung pinakamalaking pagbabago. So, pangalawang misconception is hindi principal yung tinatax. So, ibig sabihin, kunyari, meron kang 100,000 pesos sa bangko na nilock in mo ng 5 years, ang interest na kinikita mo doon is mga 6,000 pesos a year. Let's say 6% yung interest na binigay sa'yo na bangko. Yung sa 6,000 pesos a year na kinikita mo in the 100,000 pesos, yun lang yung itatax nila. So, what is 20% ng 6,000, it's 1,200. So mababawasan ng 1,200 yung kita mo every year in that 100,000 pesos na in-invest mo to begin with. Ngayon, pangatlong misconception is hindi ito retroactive, which means lahat lang na magde-deposit o magde-save from July 1 onwards this year ang maapektuhan. Lahat ng mga dati mo na napasok sa bangko, hindi yun may iba. So, safe na safe yung mga bilyones mo, Ed.
Okay. Reg, nakita mo siguro yung feedback sa social media. Ang dami nagagalit, ang daming natatakot. Yung ordinaryong tao ba, yung taong bayan, apektado nito? Considering na hindi naman ganun karaming Pilipinong meron talagang savings sa bangko at karamihan sa kanila, hindi naman long-term savings. Yun na nga yung rationale ng DOF, no? Sabi nila, ginagawan lang nilang patas yung taxes across the board. I-harmonize na itawag nila doon. Sa pananaw nila, they're taxing the rich. Kasi sino ba daw yung may mga who can afford to keep money sa bangko ng 5 years na ba? Ito yung mga wealthy. But maraming nagagalit kasi nga marami din may maapektuhang middle income earners and pensioners. At yung mga sinasabi ng economista, no? Yung mga middle income pensioners ay masasaktan din kasi sila yung mga nagsasave na long term para sa tuition ng mga anak, para sa health expenses pagkatanda, para sa retirement, etc. etc. Kaya ka nga naglalagay sa bangko ng long term, it's for future long term use. So yun yung nakakaabala dito because pati yung mga thrift banks apparently nilobby nila si Pangulong Marcos na wag na ituloy itong itong taxes si MEPA, no? Pero sabi nila maapektuhan yung mga middle income savers and retirees, pero dito na yung law, so yun, napasa din. Okay. Ulat ni Regina Lay, ang Business and Economy Editor ng One News. Thank you. Susunod, mga kabataan nagdambulan sa gitna ng kalsada. At Municipal Engineer tinumba ng riding in tandem. Huwag kayong bibitiw dahil dapat una sa lahat. Posibleng konektado sa isabong ang 3 bangkay na pinahukay kahapon sa isang sementeryo sa Laurel, Batangas. At live po mula sa Manila, nanguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, saan galing itong mga bangkay at may pagkakilanlan na ba ang mga ito? Bok, natagpuan daw noon sa Taal Lake itong 3 bangkay na ipinahukay sa isang papublikong sementeryo sa Laurel, Batangas kahapon. Yan ang sinabi ni DOJ Secretary Boy Remulla sa isang press con kanina. Dinala raw ang mga ito sa isang punerarya noong 2020 pero dahil wala nang nag-claim na kaanak ay ipinalibing na ito ng mga pulis. 2 lalaki at 1 babae, yan ang kasarian ng mga pinahukay na mga bangkay. Meron na raw silang tinutumbok na pagkakakilanlan ng mga ito base sa damit na kanilang suot ng mahukay sa sementeryo. Ang isa raw sa mga bangkay ay may suot na basketball jersey na pamilyar raw sa isang testigo. Tinitignan naman ng DOJ kung ang isa sa mga ito ay yung isang babaeng buntis na dinukot noong 2020 sa Lipa, Batangas. Base sa isang police report, may sinasabi raw kasi Bok, itong si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy na mayroon silang isang babae na dinukot noong 2020 sa Lipa. Ayon pa kay Remulla, posible rin na bago pa mawala itong 3-4 na sabongero noong 2021 ay may ilang nawawala na ring tao na may kinalaman sa isabong. Bukod naman daw kay Julie Dondon Patidongan ay may iba pa raw silang testigo na nagbibigay sa kanila ng impormasyon tungkol sa kaso ng missing sabongeros. Bok? Ulat ni Camille Samonte mula sa Manila. Narito mabilis sa pasada sa iba pang mga balita. Dinampot ng mga otoridad ang 6 na kabataang sangkot sa nag-viral na riot sa Sampaloc, Maynila. 3 sa kanila ay paong mga menor de edad na pinauwi rin sa kanilang mga magulang. Habang 3 iba pa ay mahaharap sa reklamo, alarm and scandal. Patay ang isang municipal engineer matapos tambangan ng riding in tandem sa Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur. Sa investigasyon, pauwi na ang biktima galing munisipyo ng biglang pagbabarilin ng mga salarin. Inaalam pa ng mga otoridad ang magkakakinanlan at motibo ng riding in tandem. Kalabosan ng laking suspect sa pamamaril sa 26 anyos na negosyanteng babae sa Tagum City, Davao del Norte. Nakuha din mula sa suspect ang 60 grams na shabu, baril at weighing scale. Base sa investigasyon, posibleng may relasyon ng suspect at biktima at selos ang motibo sa krimen. Sugatan ng isang babae matapos sumalpok sa concrete barrier ang kanyang sinasakyan sa Mayorga, Leyte. Base sa investigasyon, mabilis ang pagpapatakbo ng driver at biglang nawalan ng kontrol.
Ligtas ang driver na asawa ng babae habang bali naman ang kaliwang paa ng biktima. Gary De Leon, News 5. Mga buwabanderang headlines, alam mo na dahil dapat una sa lahat. Abangan ninyo kami ulit bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Susunod na po, Frontline Pilipinas.